pagpalahain tayo sa mensahe. Wow! Above all, ano? Kahit sa wisdom, karunungan, ang Panginoon ay nakakahigit. Ano? Above all, the wisdom of man. Kaya, it is but satisfying, ano? Na kapag alam natin ang kalooban ng Diyos. No? Yun ang pinag-usapan natin, mga minamahal naming listeners sa ating programa Pulungan Kinabuhi dito sa 11.7 Nice Radio. So, we are discussing on relationship between Kronos at saka Kairos. Kasi yung tao na nakafocus lamang sa Kronos, for instance, ang focus sa Kronos ay parang siyang reactionary. For instance, in our environmentalist, nagre-react sila sa na yung depletion ng ating kapaligiran. Ang iba nga na nagmi-measure na wow, sa time ng lockdown, humina nabawasan yung destruction ng ozone layer. Kaya ganun yan. So, reaction lang. Pag naka-measure sila na-discover ng tao sa tulong ng karunungan ng tao, ng science, na lumala na yung environment natin, ang gagawin natin ay save Mother Earth, ay gagawa tayo ng mga organization, ng mga ma-focus sa environment, saving our environment. So, kung magtatanong tayo, ano yan? Para ano yan? Well, saving the environment. Para makabalik ang ating kapaligiran sa yung time na napaka-suitable, yung parang garden ang ating kapaligiran. Para sa ating mga apo, para sa ating mga the following, the last or the next generation. Ganun lang ang Kronos yan. But kung magtatanong tayo, gagamit tayo sa Kairos, magsasabihin natin, ano ito? Anong ibig sabihin nito? Ang Kairos kaagad magsasabi na ito na ang sign na papunta tayo sa end times. Hindi na nga last days yan. Ang last days, ang umpisa ay sa yung nung kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Pagsugod, pag-start sa ministry niya, ang sabi ng Hebrews chapter 1 na in the past, gumamit ang kaharian ng Diyos ng mga prophets para pagsabihan, para magsalita siya sa pamamagitan nila sa sangkatauhan. God released His message, His word to humanity using the prophets. Diniligate ng Diyos ang mga prophet. But in these last days, sabi doon sa chapter 1 ng Hebrews, ang Diyos naman nagsalita sa sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang anak. So, ang last days ay nag-umpisa na iyan sa time nung kapanganakan ng ministry ni Jesus Christ. Pero sa ngayon, nandito na tayo yung mga indication, provision ng mga signs ng times sa pamamagitan ng concept ng Kairos ay nandito na tayo sa end times. Nung panghuli na tayo sa Kairos. So, ang sabi ng kasulatan na ang kasunod nito na mga signs ay yung tinatawag matindi na to. Kung sumunod yung Third World War and then kasi sa Revelation, nandoon yung Seven Seals, nandoon yung sounds of trumpet, nandoon naman yung vessels, vials of the wrath of God. And then, pero mayroon doon, sinabi ang salita ng Diyos na ang tawag doon, cutting away. Pagkuha, kukunin, pag-alis ng mga true believers dito sa mundo at papunta sa heaven. Cutting away. Yun ang tinatawag sa theology or sa pag-aaral ng mga eksperto, theologian na rapture. So, yung mga ganong detalye ay under yan ng Kairos. And then, after the rapture, darating na dito sa mundo. Yung rapture na yan ay
magkakaroon ng activities sa second heaven ang mga believers at saka si Jesus. Doon yung tinatawag pagbibigay ng rewards sa mga ginagawa, mga works ng mga believers. Hindi kasali doon yung mga hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Walang rapture sa kanila. Yung mga believers lang. The purpose is to give them rewards. And then, to assign them sa mga tungkulin nila as promotion para sa millennial reign ni Jesus sa new heaven and new earth. Bibigyan sila ng mga katungkulan, leadership responsibility. Ang sabi nga ng Bible, ang iba doon mabibigyan ng 10 cities, 10 syudad na hahawakan nila. So may leadership ngayon sa atin in the time ng Kronos. Ang leadership sa atin binibili. Sa eleksyon mamimigay ka ng pera, pag hindi ka mamigay ng pera, hindi ka mananalo, siyempre hindi ka magiging leader, political leader. Pero sa time ng Kairos, ang leadership ay it will depends on our submission to the will of God, faithfulness to God. At initial na panunungkulan mo ay 1,000 years. Millennium. 1 millennium. 1,000 years. Dito sa Kronos time, ang leadership, kung congressman ka, ay 3 years to 4 years. Or mayor, ganun kaigsi. At magastos pa. At kung minsan, iba pa ang sitwasyon. Pero sa Kairos time, walang lukuhan doon. You will not qualify. Kung hindi ka namumuhay ng matino, it is God who will give the reward. It is God who will give the assignment. It is God who will give the promotion. So yun. At yung activity na yan, pamimigay ng gathering, ang term ng iba doon ay yun, marriage supper of the Lamb. 3.5 years yan sa second heaven. 3.5 years. Ang term ng Bible, to meet the Lord in the air. Sa ngayon, yung second heaven na yan ay occupied yan ni Satan. Pero aalisin yan sila doon. And then, ilalagay yung tinatawag mga qualified sa first resurrection. Time of the first resurrection. Kaya yung mga namatay na totoong Kristiyano, mabubuhay na mag-uli yan. Pero hindi pa kasama yung mga unbeliever. And then, kasi siyempre, yung mga buhay na naglilingkod sa Panginoon, and then sasama sila. Kukunin sila ng Panginoon dito sa earth, dadalhin doon sa lugar na yon at makakatanggap ng according to our works. Kasi yung works natin ngayon, hindi ito salvation. Ang salvation natin ay ginawa yan ni Jesus at libre yan na matatanggap mo. Pero kung maging obedient ka kay Lord, sabi nga ng Bible, faith without work is dead. Pag isabuhay mo yung pagiging Kristiyano mo, maglingkod ka sa Panginoon, hindi thank you yan. May reward yan. Sa ngayon, kung ikaw lingkod ng Diyos, napaka-underpaid mo. Napaka-underpaid mo. Ang pinaglilingkuran mo ay talagang mula hanggang sa kaloob-looban ng puso ng tao. Yung politiko, superficial lang yun. And then, may sweldo sila. Pero kung ikaw lingkod ng Diyos, hanggang sa puso, ginagamit ka ng this instrument to transform hearts and minds of men. Pero ang liit ng iyong income. Ang liit. But, sa time na yon, kasi yung mga lingkod ng Diyos, this is not a job. This is a high calling. Kung minsan nga, katulad sa akin, ayaw ko ng ganito. But, Panginoon ang may kagustuhan nito. Yung sa akin nga, ambition ko noon ay maging professor sa kolehiyo. And then, pero sabi nga na-hold up ka ni Lord. So, wala ka nang magawa. You cannot do against the truth, but for the truth. So, yun. So, ganun yun. Pero, ang Diyos, alam niya ang katarungan. God is a righteous God. So, He will repay. Magaling siyang magbayad ng sweldo.
So that darating na yan. Time na yan. So 3.5 years and then yun na ang actual na pagbalik ni Jesus dito na sa earth. No? Actual na yon na pagbalik ni Jesus. And then darating, ang dadat na niya dito sa earth ay administration ng Antichrist. Okay? Ibang detalye ano, kung sa Chronos time, wala lang. Pero sa Kairos time, mayroong mga detalye yon na anong sitwasyon sa earth sa time na yan. So, ang earth ay will be run by the Antichrist at ang gagamitin niyang vehicle, political vehicle ay yung one world government at one world religion. At ang tawag sa kanya ng Bible ay beast. Pero yung tutulong sa Antichrist, tutulong sa beast para ihanda ang earth, ang mundo sa one world government, ang tutulong sa kanya, ang sabi ng Bible, sino mang yung tao na yan, ang tawag sa kanya, false prophet. Kaya ang false prophet ang maghahanda na ma-establish ang one world government at one world religion. Mayroon na bang kung nagkikumikilos ngayon sa ganong task, ganong purpose? Yes. Yes. Yung taong nandoon sa Vatican. Kaya napuspon yung kanyang signing of the agreement for one world religion last May 14. At mayroon akong documents na napuspon nila hanggang October pagkatapos daw ng pandemic. Are they sure or alam ba nila na ang pandemic ganun or ganun katagal or maybe early mawawala ng pandemic? Ang Diyos lang nakakaalam nun. But anyway, in-schedule nila ang one world religion. So, yun ang gagamiting dahilan that this world will finally become a one village. Ganun ang term ng Papa. One village na lang. yun ang sayings ni Clinton nung magkandidato siya sa pagka-presidente ng Estados Unidos. One village. Para hindi matakot ang karamihan sa mundo, tinawag lang na one village. Okay? Pero ang totoo niyan, one world religion yan. So, mawawalan na ng nationalism, masisira na yan ng bawat bansa. Everybody will bow down. Kaya itong pandemic, itong recession, itong economic collapse sa buong mundo, magagamit ito as dahilan to pressure every government to submit to a one world ruler, to one world economy, to one world system of government. Kasi wala kang magagawa, hindi ka makaek. Hindi ka makaek. Tayo nga yung natin, ang dami nating gold sa reserve sa mundo. Nasaan ngayon? Kayang-kaya ba ng malaya ba ang bansang Pilipinas na kunin yun, pakialaman yun? Hindi tayo naging malaya. Why? Ang tawag doon, geopolitics. Yung mga agenda ng mga leaders sa buong mundo. May mga magagaling doon. Kukontrolling ka nila. For instance, yung naglalabas ang history ng bansa. Nasabi nga bakit daw si Marcos kinuha? Bakit daw siniraan si Marcos? Ang totoo nga, hanggang ngayon, maraming, for instance lang, yung prophecy ni Marcos na after many years, after 20 years yata, maghihirap ang bansa ng kuryente. Kung ang nuclear power plant hindi i-operate. Totoo nga nangyari. But, may mga bansa, may mga gobyerno na ayaw tayong palayain at maging matatag na bansa. Kinakainggitan ang bansa natin. Nagsabi si Marcos na let Asia magkaroon ng currency. So, may mga bansa na ayaw nila matitreten yung kanilang dollar. Kasi matalino si Presidente Marcos. So, ganun yun. So, later on, sabihin natin, ang aming bansa, ayaw namin sa one world religion, wala kang magagawa. Time is coming na ganun yun. Actually, yun ang sinabi ng salita ng Diyos, yun ang context ng Chronos. Kaya pakinggan natin, ba't ganun nagsasalita sila? Ganyan. Mga detalye na yan. That's belonging. That's, ang tawag niyan, those are specifics that belongs to the Kairos time. Yung Chronos, wala yan.
Yung Chronos ay paikot-ikot lang, paikot-ikot. One day, 24 hours, minutes, then 20 hours, then days, weeks, month, year. Paikot-ikot lang. Umaga, gabi, umaga, gabi. Pero sa Kairos, mayroon yan mga progressive, mga events. Progressive na events. So, alam mo kung anong kasunod. Alam mo kung anong kasunod. Pag nangyari yung isa, alam mo na ang kasunod doon. Alam mo na ang kasunod doon. O sabi nga ng Biblia, mayroong time of Armageddon. O sa ngayon, marami nang alam. Ang iniisip na lang iba, saan mag-umpisa yung hotspot of World War III. O, talaga magkakaroon yan. So ngayon, it's a matter of saan mag-uumpisa, sa West Philippine Sea, sa Middle East, sa border ng China at India. Saan mag-uumpisa? Ganun na lang yun. Or mag-uumpisa ba yan sa between Iran and Saudi Arabia? So ganun yun. Between Iran and US. So ganun yun. But ang totoo, darating yun. Darating yun. Darating yun. And nung aktual na pagdating ni Jesus sa Mount Olives, yung lugar na kung saan siya umalis. Very specific ang Kairos. Kung saan si Jesus umalis nung lugar ng doon siya umalis papuntang glory, heaven, doon din siya babalik. Yun ang touchdown niya. At yung Mount Olives na yan, magiging valley yon. Mabubuak yan. Nga Mount Olives yan. So, at si Jesus na ang magtatapos ng gera. Kasi yung time na yon, ang Israel ay magkakaroon ng labanan, isa laban sa lahat. Ang ibig sabihin, ang Israel kakalabanin ng napakaraming bansa. Why? Kasi ang sabi ng Bible na yung mamamatay na mga tao at mga sundalo sa Third World War or yung Armageddon ay 1/3 of the world population. So very specific ang Bible. 1/3 of the world population. So ngayon, saan na sila uumpugan? Saan na sila nag-gather? Ay, Middle East. So pag sinabi natin 1/3 of the world population, ano yan? We are talking about 2 plus billion na katao. So ano yon? Sinong mayroong ganong klase? Well, kung pag-isahin natin yung mga Arab countries, plus Russia, plus China, plus Iran, plus yung mga sundalo pa na napakarami doon, insakto yan, tamang-tama lang yun. Alam ba ninyo, ang mayroon nga 200 million na soldier ay China. And then India. Maraming mga sundalo yun. So, ganun yan. Kairos time. Nandito tayo sa Kairos time. At kaya isa pang event sa Kairos time ay yung Matthew 24:14. And this gospel of the kingdom shall be preached into all the world, then shall the end come. Then shall the end come. Yung mga gira, hindi pa yung end. Beginning of sorrows lang yan. Pero yung makompleto ng demonstration ng gospel of the kingdom, pagpapatutuo about the kingdom of God, the system of God's government, pag ang lahat na makarinig, ang lahat na maniwala o hindi, basta't mabigyan ng pagkakataon, then shall the end come. Kaya, nung pagdating na ni Jesus, then He will, ang tawag doon, gera yon. But, ang tinatawag mapipinalize ay yung mga bansa na kukontra sa Israel. Akala nila maliit lang, maliit na bansang Israel, katulad lang ng probinsya ng Biliran. But sa Bible times, malawak ang Israel. Kaya nga, nag-i-expand sila. Pero ayaw naman ng Palestine na ibigay yung biblical Israel, mga territories. So anyway, maghaharapin ni Jesus yung mga United Nations soldiers, yan, mga bansa na galing sa iba't ibang bansa. Haharapin ni Jesus yung mga bansa na ayaw maniwala sa Diyos at mga sundalo ng mga bansang ito. And they will perish in that day.
Yun ang tawag doon, Valley of Decision. And then mayroon pa doong tinatawag sa Bible na Judgment of Nation. So doon ni Jesus ipapakita sa mga bansa na ayaw makinig at maniwala sa Diyos kung sino ang dapat paniwalaan. Kaysa ngayon kasi ang mga bansa nananalig sa kanilang talino, sa pira at sa kaarmas. But darating ang time, ang matututo ang mundo kung sino ang dapat sambahin. That's reality. Then after that, magki-cleansing ang Israel. Mayroon nga sinabi ng Bible ko, ilang araw lilinisin yung mga nuclear wastes. And then afterward, mag-uumpisa na yung millennial reign ni Jesus. At ang Jerusalem ang na kopya ng yung tatawag heavenly Jerusalem ay bababa dito sa earth. Kaya yun ang millennial reign. Kaya napakasaya, puno ng pag-asa. Akala ng mga ateista na ang mga ito ay pang-hypnotize lang para ka umasa sa wala. Sinasabing wala. God is not a liar. Kaya nga, nandito tayo sa ganitong sitwasyon is mainly to prove that the Word of God is correct. Itong pandemic is a proof that the Word of God is correct. Meron pa doon sa Bible, yung 7 seals. Ang unang seal doon ay ano yun? Ipinakita kay John the Beloved at mababasa natin sa Bible ay nung mabuksan ang unang seal ay white horse ang lumabas. Ano ang sumakay doon, nakasakay sa white horse? Nakaputi. Anong armas niya? Bow. Yung ano lang, rad lang, sungkod lang. Ano naman epekto niya sa buong mundo? Ang sabi ng Bible is to conquer. Went conquering and to conquer. Ang ibig sabihin, napapasuko niya ang mga bansa. Wala naman siyang missile. Bolang ang sa kanya. What is this? Anong ibig sabihin nun? That's Catholicism. Yun ang Papa. Magpunta siya sa Muslim, saludo yung Muslim sa kanya. Ay ngayon nga may mga born again na pastor sa Amerika, kasama na niya sa one world government. Mayroong mga denomination, alam ko yun. May mga denomination, kasali na doon. So, ano na sa kanya? Saludong-saludo na sa kanya. Kaya nga sa Tacloban, nung bumisita dito, sabi na, magkaisa na tayo, ganito, ganyan. Ang mga ganitong grupo ay sumusuporta na. Talaga yan, totoo yan. Pero it doesn't mean na kung ano talaga ang tama. Ang tama ay yung sinabi ng Bible. Kasi magkakaroon talaga ng kalukuhan, linlangan sa in times na to. Kaya panghawakan ninyo mga kapatid ang inyong pananampalataya. Panghawakan ninyo at maging matatag tayo. Manalangin at magbasa ng salita ng Diyos because it will never fail. Heaven and earth shall pass away, but the word of God will never pass away. Huwag tayong mapapabiktima sa sabi lamang opinion ng tao. Magaling na philosopher, magaling na sociologist. Kasi ang pinakamagaling ay ang Diyos. Sa Kanya lang tayo maniwala.